Bumagsak ang Golden State Warriors sa play-in tournament, ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang kanilang tsansa na makapasok sa playoff. Kung kanilang matatalo ang Memphis Grizzlies, sila'y dediretso sa ikapitong posisyon. Kung sila'y mabibigo laban sa Memphis Grizzlies, kanilang kakalabanin kung sino ang mananalo sa Sacramento Kings at Dallas Mavericks para sa pang-8 posisyon. Kaya mayroon pang 2 tsansa itong Golden State Warriors at dapat yung 2 tsansang iyon ay hindi nila dapat sayangin pa. Ngunit ang malaking katanungan sa ngayon ay kung malalagpasan ba ng Golden State Warriors ang malaking hamon sa kanila. Dahil sa play-in tournament ay wala pa silang panalo. Way back 2021 nang nagpang-abot ang Lakers at ang Golden State Warriors sa play-in, natalo sila. At sa pangalawang play-in game naman sa parehong NBA season, natalo sila sa Memphis Grizzlies para sa pang-8 posisyon. Sa last season naman para sa agawan sa play-in ay natalo sila sa Sacramento Kings, sila ay tinambakan. So definitely 0-3 ang Golden State Warriors sa play-in games. Kaya yan sa ngayon mga idol, ang kanilang malaking hamon kung kanila bang maguguhitan ng isang guhit ang kanilang 0-3 record sa play-in o kanilang sasayangin na lamang ang kanilang 2 tsansa na makapasok sa playoff. Hindi pa tapos ang regular season, mayroon ng Michael Porter Jr. trade rumors na nagsilabasan. Ngunit ayon mismo sa mga impormasyon galing mismo sa loob ng NBA ay mukhang malabo naman siyang i-trade ng may-ari ng Denver Nuggets para sa susunod na season. Itong si Michael Porter Jr. ay tubong Missouri. Doon siya lumaki, doon rin siya nag-aral mga idol. At ang may-ari ng Denver Nuggets na The Kroenkes Group ay loyalist sa Missouri. Sa madaling salita, dahil loyal sila sa kanilang alma mater, ay hindi nila i-trade itong si Michael Porter Jr. dahil ito ang kanilang pride sa kanilang lugar, sa kanilang alma mater. Kahit butas man sa depensa, itong si Michael Porter Jr. siya ay nag-average ng 17 points per game, almost 6 rebounds per game at merong shooting percentage na 40%. Sa ating huling balita, malaki ang pagsisisi ni Tyus Jones kung bakit pumirma siya ng kontrata sa Phoenix Suns. Ayon pa mismo kay Tyus Jones, na-frustrate siya dahil nawala ang kanyang starting point guard position. Nasa bangko itong si Tyus Jones mga idol sa Suns pagkatapos na magkaroon ng dekalibreng season sa Washington Wizards. Excited ang Phoenix Suns nang kanilang kunin itong si Tyus Jones dahil sa kanyang pamatay na assist ratio nung siya'y nasa Washington Wizards pa. Kung baga hindi siya nagkakamali mga idol sa kanyang assist at hindi mo rin siya dapat na iwanan sapagkat siya'y isang tirador, magaling na playmaker. Subalit mga idol, sa kagustuhan nga ni Tyus Jones na magkampiyon ay lumipat siya sa Phoenix Suns kahit na marami namang mga kupunang malaki ang ino-offer sa kanyang kontrata. Ngunit ngayon nga na pumalpak ang Big 3 ng Phoenix Suns ay malaki ang kanyang pagsisisi at sisiguraduhin niya na siya ay magkakaroon ng bagong team sa off-season.